3 to 4. Ano bang pinipicture ng baptism? Romans chapter 6, verse 3 to 4. Sabi dito, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ? Sabi natin ha, gusto ko mabasa niyo rin. Sabi dito, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Ibig sabihin, ang picture ng baptism, si Jesus Christ ay inilubog, ikaw ay ilulubog. Sabihin, pagkalubog sa iyo, ang picture niya ng pagkalubog. At yung pagkaahon sa iyo ay yung muling pagkabuhay. Kaya, ang ibig sabihin ng baptism ay pagka. Ngayon, nabaptize na ba kayo ng ganun? Hindi pa. So, ito na yung chance. Ito na yung valid. Ito na yung totoo. Na mababaptize na kayo ng totoo. Nang hindi na peke. So, sabi sa Acts chapter 2 verse 41, may katanungan tayo no? Brother Joshua, kailan kaya ako pwedeng magpabautismo? Kailan kaya ako pwedeng magpabautismo? Sabi ng Bible, Acts chapter 2 verse 41, then they that gladly received His word were baptized. Kailan? Sabi ng Bible, and the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Ibig sabihin, nung same day na yun, nabaptize na sila. Actually, nung pagkatanggap ko kay Jesus Christ nung time na yun, nung kaya ka na tumanggap kay Jesus Christ, yung last Sunday, nung pumunta siya sa church, si JM, ganun din. Dapat nung time na yun ay pwede na kayong mabautismahan. Pero kailan ba pwede mabautismahan? Sa kaparehas na araw, pwede. Okay. Okay ba yun? Na mabautismahan tayo ng tamang proseso ng baptism. Okay, hanapin ba tayong isang verse? Yan. Acts chapter 8. Dito rin pala. Acts chapter 8. Verse number 36. Acts chapter 8. Chapter 8, verse 36. Buksan muna natin ito. Yung pinaka-story niya. Yung pinaka-story niya. And Philip ran thither to him. Kasi merong inutusan si Philip ng Spirit ng Panginoon, ng Holy Spirit, na pumunta dun sa chariot. Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, understandest thou what thou readest? Tapos sabi, and he said, how can I except some man should guide me? May nagbabasa ng Bible. May nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ni Philip, nauunawaan mo ba kung ano yung binabasa? Sabi niya, mauunawaan ko ito kung may magpapaliwanag sa akin. The place of the scriptures which he read was this. He was led as a sheep to slaughter. Okay, dito tayo sa 34 na tayo. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet of this, of himself, or some other man? Then Philip opened his mouth and began
at the same scripture, and it preached unto him Jesus. So sa makatuwid, sa madaling salita, pinreach ni Philip sa eunuch si Jesus Christ. Sa makatuwid, tumanggap ang eunuch sa Panginoon bilang Panginoon niya sa sariling tagapagligtas. Dito na tayo sa sumunod na verse. And as they went on their way, they came unto a certain water. O may nakita silang water. Yung eunuch at saka si Philip, may nakitang tubig. And the eunuch said, See, here is water. Sabi ng eunuch, merong tubig. Ano yung naghahad lang sa akin na ako'y bautismuhan? Nakakita yung eunuch ng tubig. Sabi niya, Philip, ano yung naghahad lang sa akin na ako ay iyong bautismuhan? Sabi ni Philip, kung ikaw ay nananampalataya ng iyong buong puso. And he answered and said, sabi ng eunuch, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So sa mga tuwid, binaptize agad ni Philip yung eunuch after tanggapin si Jesus Christ. Ngayon, meron ng water. Saan yung water? Nandun sa church. Ang tanong, ano yung naghahatang sa'yo? Meron ba naghahatang sa'yo para hindi ka magpapautis mo ay may tubig? Meron ba? O wala na. Sabi ng Bible, and then they that gladly receive His word were baptized. Kailan? At the same day. Sa kaparehas na araw, ay naidagdag sila sa simbahan. Yun yung tamang baptism. Ano ba ibig sabihin ng baptism? It is the first step of obedience. Unang hakbang ng pagsunod natin sa Panginoon. It pictures death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. And it is a public testimony that you gladly receive Jesus Christ. Ibig sabihin, pinapatunayan mo sa mga tao na talagang tinanggap mo na ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ba't ka rin ibabaptize? Para maging kabilang ka na sa simbahan. Para maging kabilang ka na sa body of Christ. Para maging kabilang ka na sa church. No? It is a command of God. Ba't ba tayo nagpapabaptize? Kasi ito ay utos ng Diyos. Pag ikaw ay inutusan ng Diyos at hindi ka sumunod, hindi ka pagpapalain. Pero pag ikaw ay inutusan ng Diyos at ikaw ay sumunod, ikaw ay pagpapalain. Ngayon, anong gusto mo? Pagpalain ka o hindi? Pagpalain. Anong gagawin natin para tayo pagpalain? Tayo ay sumunod. Ano ba yung utos? Tayo ay magpa-baptism. So bukas, meron kami tinatawag na baptism. Meron kami doon parang maliit na swimming pool. Tapos, ilulubog ka doon. Baptize na. Tapos pagka bangon mo ulit, lakad ka na sa panibagong buhay. It is a command of God. Bakit? Ang Panginoong Jesucristo nagpabautismo rin. Sabi ng Matthew chapter 3, verse number 15. Basahin natin, last verse na natin. Matthew chapter 3, verse 15. And Jesus answering and said unto him, Suffer it to be so now, for thus it become as to fulfill the righteousness. Then he suffered him. Verse 16. And Jesus, when he was baptized, okay ka? And Jesus, when he was baptized, went up straight out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nung binaptay si Jesus Christ, merong descending like a dove, parang kalapati, na dumating. At merong boses galing sa langit na nagsalita, Ito ang aking anak, sa kanya'y lubos akong nalulugod. Yun yung Diyos. Ganun din pag nagpapaptize kayo, malulugod din sa inyo ng Diyos. Proven yan sa amin. Nalugod ang Diyos nung kami nagpapaptize. May gusto niyo rin, malugod ang Diyos sa buhay niyo. Kailangan magpapaptize. Ito ay utos ng Diyos. It is a command of God. Sino nagbaptize kay Jesus Christ? Si John the Baptist.
And kung si John the Baptist ay nabaptize ni Jesus Christ, ang nagbaptize sa kanya ay Baptist. John the Baptist. Kung ang nagbaptize sa kanya ay si John the Baptist, ano si Jesus Christ? Ano si Jesus? Kung nabaptize siya ng Baptist, ano siya? Ba nabaptize ng Catholic yung iba? Ano sila? Catholic. Nabaptize ng INC yung iba? Ano sila? INC rin. Si Jesus Christ. Happy what have been said rin? O ngayon, saan ka dapat magpapabaptize? Sa Baptist preacher. Saan mo natatagpuan ng Baptist preacher? Sa Baptist Church. Tama si Celtic. Common sense na. Kung ang nagbaptize kay Jesus ay Baptist preacher, ano siya? Ano ka Celtic? Saan ka magpapabaptize? Saan kayo magpapabaptize? Kung saan si Jesus Christ nagpapabaptize? Sa Baptist preacher. Saan mo natatagpuan yung Baptist preacher? Oo, sa Baptist Church. Saan yung Baptist Church ngayon dito sa atin? Saan ka nag-church nung nakaraan? Dito si Jen sa buhay na pag-buhay. Diyan ang Baptist Church. Eh bukas, meron tayong schedule ng baptism. No? I-prepare nyo na yung soul nyo, yung spirit, Lord. Handa na akong sumunod sa'yo. Pwede. Kaya nga sinabi ko sa'yo. Kasi pwede. Mga siguro 5 oras ka lang ito. Pwede. Hindi nga seryoso. Gising mo, gising mo na lang. Saglit lang yun. Hawakan sa ilong. Hawak ka dito. JM. Binabaptize mo katas, mga ama, anak, dahil Espiritu, ilubog. Ilubog. Bakit kay Kristo iba? In just 2 seconds, nag-baptize ka. Tandaan nyo ang pagbaptism hindi paglilinis ng kasalanan. O yung nagpapabaptize ako para malinis yung kasalanan ko. Hindi. Ang baptism ay pagsunod kay Kristo. Ang malilinis ng baptism, yung libag. Yung dumi mo sa katawan, pwedeng malinis yan. Pero yung kasalanan hindi. Ang ibig sabihin lang ng baptism, magpapakita mo na ikaw talaga ay sumunod sa Panginoon. So, okay. Bukas meron tayong schedule ng baptism. Alas 9 ng